Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa episode na to ay pag-usapan po natin yung principle of precedence of criminal proceedings over legislative inquiries in relation to the constitutional rights of the accused against self-incrimination and the right to fair trial and due process. Sapagkat kahapon may napakinggan kasi akong isang programa sa radyo at dito sa YouTube na kung saan nag-conduct ng interview itong si Miss Victoria Tulad na newscaster to at broadcaster ng TV Patrol. At may sarili siyang programa yata pag Sabado ng umaga at natsyempohan ko, napakinggan ko ang kanyang panayam dito sa lead counsel ng dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go or also known as Go Ping. At dito sa kanilang pag-uusap ay tinalakay konti ang principle of precedence of criminal proceedings over legislative inquiries. Ito ang gusto kong pag-usapan natin ngayon sapagkat napakahalaga na maintindihan ito ng bawat tao kung sakasakaling. At huwag naman sana na kayo ay malagay sa ganitong sitwasyon. At gusto ko ding ipaalam sa inyo na itong aking YouTube channel ay for educational and academic purposes only. And hindi ito legal advice na ibinibigay sa sinumang tao na nasa ganyang sitwasyon. At gusto ko ding ipaalam doon sa mga DD shit na nagbabas dito sa YouTube channel ko na kung kayo po ay ayaw matuto at magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa batas ay siguro tigilan niyo yung pagbabas at maghanap kayo ng ibang channel na aakma doon sa inyong kagustuhan, no? Dahil tong channel ko ay tungkol sa aking passion to share my knowledge about law. At kung ayaw nyong matuto, hindi para sa inyo tong channel na to. Maghanap kayo ng channel na gusto niyong panoorin, yung puro katarantaduhan ng content. Okay? So, umpisahan natin. What is this principle of precedence of criminal proceedings over legislative inquiries? Ito pong prinsipyo na to, ang ibig sabihin nito ay dapat bigyan ng prioridad at importansya ang isang kaso, lalong-lalo na kung ito ay isang criminal case, no? Bigyan to ng importansya at prioridad over that of the legislative inquiries or hearings that may be conducted by the legislative department. Sapagkat ito ay isang magandang aspeto ng sistema ng ating hustisya. Very important aspect of the judicial system. Sapagkat maraming dapat i-consider dito dahil kapag inuna ang pagdinig or pagsisiyasat sa lehislatura ay pwedeng maapektuhan ang karapatan ng isang akusado tungkol sa kanyang right against self-incrimination at yung kanyang right to a fair and speedy trial and also due process of law. Madaming tatamaan na basic mga fundamental rights of the accused. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Kung bakit kailangan bigyan ng prioridad ang trial in a criminal court rather than doon sa pagsisiyasat ng legislative or ng lehislatura. Isang halimbawa, yung nasabi ko na nga, na kapag binigyan ng priority ang pagdinig o pagsisiyasat sa lehislatura, ang right against self-incrimination of the accused might be prejudiced. Maapektuhan yan sapagkat siyempre sa galing ng mga nagsisiyasat dyan, lalong-lalo na sa mababang kapulungan, di ba? Puro abogado ang naroroon.
di ba? Narinig ko yung isang pagdinig dyan eh. Sina Acop, si Congressman Abante, si Congressman Ace Barber, si Congressman Dan Fernandez. Ang galing niyan mag-usisa, no? Parang mga abogadong nagko-cross-examine, no, sa isang criminal trial court. E paano kung madulas at makapagbitaw ng statement ang isang akusado sa isang legislative inquiry at pagkatapos yun ay dinampot ng kanyang mga kalaban at pinresinta bilang ebidensya laban sa kanya, di todas na ang akusado, di ba? And that would be unfair on the part of the accused. So better on the part of the accused not to attend the legislative inquiry and focus his attention to the next trial in the criminal trial court. Pangalawang halimbawa, yung fair trial, kapag binigyan ng prioridad ang lehislatura, mabibinbin yung kanyang pagdinig sa hudikatura. Bakit kanyo? Siyempre, pinagbigyan mo yung legislative department. Paano yung mga trial, subsequent trials doon sa judiciary? Pwedeng mabalam yan. Pwedeng madelay. And it would affect the right of the person to a speedy and fair trial. Hindi mo masasabing pakakawalang kagad ng legislative department yan. Di ba? Siyempre, gigil na gigil yung mga yan. At itong Alice Go, ayaw magsalita eh. Kung sino ba yung pinuno, sino ba yung kanilang pinaka-big boss dito sa mga accusation laban sa kanya tungkol sa mga illegal activities, lalo na sa pogo at human trafficking. Mga serious crimes yan, mga high crimes yan, no? Kaya gustong-gusto ng lehislatura na malaman na ang kung sino ang nasa loob ng sindikato na yan, ng organized crime na yan. At hindi natin naman siguro maiwawalang bahala kasi yung pag-gather ng information ng lehislatura ay napaka-importante talaga sa kanilang pagbalangkas ng batas, sa kanilang layunin na amyendahan ng ilang umiiral na batas upang mas mapaganda ang katayuan ng ating lipunan. Pero meron din kasi tayong sinasabing mga karapatan ng isang akusado sa ilalim ng ating saligang batas. At yan po ay dapat irespeto ng lahat ng public officials. So that is the principle of the precedence of criminal proceedings over the legislative inquiries. Nire-respeto dapat ang karapatan ng akusado at kailangang bigyan ng prioridad ang pagdinig sa isang criminal trial court over that of the legislative department. Dahil nga doon sa mga halimbawang aking nabanggit kanina. At isa pang dahilan ay kasi meron tayong tinatawag na separation of powers of the different branches of the government. Ito ay dapat bigyan natin ng pagpapahalaga kapag ang isang kriminal na kaso ay nasa custody and jurisdiction already of the trial court. Kailangang bigyan natin ng pagpapahalaga ang custody ng isang hukuman at ang kanyang jurisdiction over the person of the accused. Diba? So, when it comes to judiciary at nagkaroon ng pagdinig, irespeto natin yung kanilang area yan. Kumbaga, korte nila yan, jurisdiction nila yan, huwag muna natin pakialaman. Pero kung nasa lehislatura naman ang pagdinig at wala pa namang nakabimbing na kaso at wala pang inilalabas na warrant of arrest, irespeto din natin ang lehislatura at hayaan natin silang magsiyasat upang makapag-gather sila ng mga information that would allow them to craft, to create, enact laws that would be for the betterment of the plight of the Filipino people. So, ganun po yan, respetuhan yan.
Dapat may kanya-kanyang kapangyarihan yan. Pagdating sa pagdinig ng mga kaso, judiciary. Pagdating sa paggawa ng mga batas, legislative department. Pagdating naman sa execution o pag-iimplementa ng mga batas na ginawa ng Kongreso, executive branch of the government. So itong tatlong sangay ng ating gobyerno ay napaka-importante upang magkaroon ng tamang direksyon ang pagpapatupad ng kanya-kanyang mga tungkulin, powers, and functions. Yan po yung isa sa mga halimbawa ng kung kailangan dapat bigyan ng importansya ang principle of precedence of criminal proceedings over that of the legislative inquiries. Okay? Ngayon, kahapon o nung isang araw, naglabas ng kautusan ang Regional Trial Court of Capas-Tarlac upon the request of, I think, Senator Risa Hontiveros, na kung saan nag-file sila doon sa hukuman ng isang kahilingan na pahintulutan silang palabasin itong si Alice Guo sa CIDG upang maka-attend ng pagsisiyasat sa kanilang departamento diyan sa Legislative Department. Ito ba ay pwedeng kontrahin ng akusado o ng mga abogado ng akusado? Sa mga nabanggit kong mga dahilan tungkol sa doktrina ng precedence of criminal proceedings over legislative inquiries. Ito, academic discussion lang to wala tayong kakampihan dito. The lawyers of the accused, if they will be in this kind of situation, kung yung client nila nasa ganitong klaseng sitwasyon, they may challenge the constitutionality of the court order for being in violation of the provisions of the Constitution. Bakit? Kasi it would violate the right of the accused against self-incrimination and the right to fair trial. So inulit ko lang kanina pinaliwanag natin ano ibig sabihin ng principle at doktrina na yon. So if they will challenge the constitutionality of this court order, pwede. Alam nyo, napakaganda nitong doktrina na to kung precedence of criminal proceedings over legislative inquiries. Dahil dito, binibigyan ng prioridad ang pagdinig sa isang kasong kriminal kaysa bigyan ng importansya ang pagdinig sa lehislatura. Sapagkat dito, makikita nyo kung paano pinapanatili ng ating batas yung balanse ng kapangyarihan sa tatlong sangay ng ating pamahalaan, yung executive department, yung judicial department, at legislative department. Kasi may kanya-kanyang functions yan. If the judicial department has already taken custody and jurisdiction over the person of the accused, then we must respect that. And we need to set aside the legislative department's intention to conduct inquiries against the accused. So, although alam naman natin, uulitin natin na kung gaano ka-importansya ang makapag-gather ng information ng ating mga mambabatas. Pero since nagkaroon na ng warrant of arrest and the judicial department has already taken custody and jurisdiction over the person of the accused, so let us respect that jurisdiction acquired by the judicial department. Kung pipilitin ng lehislatura na humarap sa kanila ang isang akusado na meron ng custody ang ating hudikatura, malamang magkakaroon ng paglabag sa fundamental rights of the accused under the 1987 Constitution. So hanggang dyan na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.